Tingnan mo na lang sa internet, hindi nagsasawa yung nagpapasama sa akin. Wala naman akong ginawang masama sa mga walang hiya na yan. Wala naman akong ginawang masama sa mga walang hiya na yan. Wala naman akong ginawang masama sa mga walang hiya na yan. Lalo na yung mga iglesia ni Manalo, mga kaparing Katoliko. Wala akong ginawang masama sa mga tao. Wala akong ginawang masama sa mga tao. Wala akong ginawang masama sa mga tao. Hindi ko nga nakarelasyon ng personal o naging kapitbahay man lang yung mga yan Pero lahat ng pagpapasama ginagawa. Oh, Brad Eli, relax lang. Ha? Walang hiya. Sino walang hiya? Napakatindi. Galit na galit, gustong manakit. Una, anong totoo mga kababayan? No? Anong katotohanan? Wala nga ba siyang masamang ginawa sa Iglesia ni Cristo? Naku po, napakarami. Alam niyo, 1980, may programa na po sa radyo si Bud Eli. 1983, nagsimula naman siya sa telebisyon. Alam niyo, sa bawat programa niya, ang kanyang pinulutan, sabi nga sa termino ng iba, pinulutan araw-araw sa kanyang programa, ginawa niyang kapital. Atake kaliwat kanan, lagi Iglesia ni Cristo. Kami po, tahimik sa Iglesia ni Cristo. More than 20 years niya pong sinisiraan ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi kami nakatiis. Pagdating po nung June 11, 2001, itinatag po namin yung programang Ang Tamang Daan, pantapat sa kanyang programang Ang Dating Daan. Awa ng Diyos, hindi lang nasagot yung kanyang paninira. Yun, marami siyang miyembro, si Brad Eli. Lumipat po, nilayasan siya. Lumipat po sa Iglesia ni Cristo. At hindi karaniwang miyembro, mga manggagawang mangangaral. At ang isang ang pangunahin, yung kanyang hipag, si Sister Lourdes Hindi Pernito. dapat napabigasan Kasi yun ang napangasawa ng kanyang kuya, yun ang nagpapaligo, si Sister Lulu. Ayun, lumipat sa Iglesia ni Cristo dahil sa nakitang kamalian po ni Very Bad Eli. Ang nakikita Kaya, ko po, ang totoo, nalulumpo ang mga kapatid. anong katunayan noon pa man sinisiraan niya ang Iglesia ni Cristo? O, panoorin yung video niya. Ho, ito ang kanyang video, 1983 o 84. Ito po siya. Ngayon, kung sasabihin nyo, meron din akong mali, di i-expose nyo rin. Ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Kaya itong interpretasyon ni Ginoong Manalo na ang dalawa raw na ginawang isang taong bago ay si Kristo at ang Iglesia, ito po'y mali. Pinagarantiya ko, lalamunan kong nag-iisa. Lahat ng pastor na humihingi ng abulin ng Huwebes, tawagin nyo. Patutunayan ko, wala sa Biblia ang abulin ng Huwebes. Patutunayan ko, wala sa Biblia ang abulin ng Huwebes. Kung wala sa Biblia, dinadagdagan nyo yung nakasulat. O, hindi ho ba? Bata pa rin si Dalaginding? Yan ang Dalaginding, nasa kabataan. Talagang inaatake niya Iglesia ni Cristo noong papangunahing inaatake, yung abulo yan, para hindi mahalata na ang lupit niya, pag ang pag-uusapan po ay abulo yan sa kanyang samahan. Eto, sinagot na ho namin nung mga nakaraan, yung atake niyang yan. Eto, paano po kung magturo si Madam Uring? Madam Uring, wag na lang Madam Uring. Si Doktora, o pareho lang yun, Madam Uring saka Doktora. Paano magturo si Doktora Dalaginding kung pag-uusapan ay pag-aabuloy? Malinis ho ba? Malinis ba? Wala ho ba siyang ulterior motive o masamang nakatagong layunin sa pagtuturo sa abuluyan sa kanyang mga bisita na dumadalo doon sa kanyang pagtuturo, doon sa kanilang pagsamba? O, pakinggan natin.